Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, sa lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome sa ating webinar, lalo na sa ating mga bagong member ng CFD Cebu at refresh din ito sa ating mga old member. So, dito po ang inyong lingkod upang ibahagi po sa inyo ang isa sa mga aral ng Simbahang Katoliko. So bago po ako magsimula, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. So ako nga pala si Brother Butch Cabido, member of the Catholic Faith Defender of Archdiocese of Cebu. So ang aking palang paksa na ibabahagi po sa inyo ay tungkol nga pala ito sa sign of the cross. Kung sa Tagalog pa, tanda ng cross. So alam naman natin tayong mga Katoliko, di ba? Mag-sign of the cross tayo kung nasa simbahan tayo, lalo na kung tayo ay magdasal. At kinukutya ito ng ating mga kaibayo dyan. Dahil sabi nila na tayo daw mga Katoliko, pag tayo daw natatakot, lalo na paglakad tayo ng gabi, mag-sign of the cross daw tayo. Dahil para daw tayo nakita ng multo. At bakit daw tayo kung nasa simbahan, nag-sign of the cross daw tayo? Baka daw mayroon daw demonyo sa loob ng simbahan. So medyo nagkakatawa lang, no? Ang kanilang mga paratang. So masabi natin na may mga bagay talaga na matawag nating dual purpose. Tulad po halimbawa ng baril na M16, di ba? Ito ay ginagamit ng ating mga otoridad ng pagpuksa sa mga kriminal. Pero ito hindi lang ginagamit ng pagpuksa sa mga kriminal. Ginagamit din ito bilang parangal. Tulad po nating mahal na Pangulo, binigyan siya ng 21 gun salute. Di ba? So ang baril, hindi pala ito ginagamit na pangpuksa. So ginagamit din ito bilang parangal. So ganun din po ang cross. Ang cross po ay ginagamit ito bilang pang-kontra ng mga demonyo o ni Satanas. Pero hindi lang ito ginagamit pang-kontra ng demonyo, kundi ginagamit din ito bilang parangal ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon sa cross, siya po ay nagtagumpay laban sa kasamaan. Doon din po sa cross at tayo'y naligtas. At hindi lang yan, ang katuruan din po ng Santa Iglesia na ang cross ay nangangahulugan din po ito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pananampalataya. Ang krus din po ay isang tanda ng ating bautismo at isang gawa ng ating pananampalataya. Sapagkat sa sign of the cross ay ipinakita natin ang ating pananampalataya sa tatlong dakila ng misteryo ng Santissima Trinidad. Ang incarnation, ang pagsisilang ng anak ng Diyos, ang pagtubos o ang katubusan. Ang sign of the cross din po ay isa po din itong gawain ng pagdarasal. Sapagkat sa pamamagitan nito
ay hiningi natin sa Diyos ang kanyang mga biyaya. Ang tanda din po ng cross ay isa din po itong akto ng pagsamba, sapagkat sa pamamagitan nito ay iniluwalhati natin ang Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Ang sign of the cross po ay nangangahulugan din po ito na kung saan ilagay po natin ang batas ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, lalo na sa ating gawa, at isinasabuhay din natin ito. Ang Santa Iglesia ay nagbibigay ng bahagyang endulhensya sa pagsagawa ng sign of the cross sa salarin sa estado ng biyaya. At sabi naman sa ating mga kaibayo dyan, na masabi natin taga-ibang planeta, na palaging kumukutya dito na mga walang katuturan na paratang. Sabi nila na ang cross daw ay hindi daw dapat ito bigyan parangal. Dahil ayon daw sa banal na kasulatan kung saan ginagamit nila ang Galatians chapter 3 verse 13 na sumpain ang bawat binitay ng puno. So napakaliwanag daw na hindi ito dapat bigyan ng parangal. Biro mo, ang sinusumpa daw ang nakabitay sa puno. At hindi lang yan. Sabi pa nila na ang mga may palatandaan daw ay marka daw din ito ng sa demonyo, kung saan ginagamit nila ang Revelation chapter 13 verse 16 na ayon pa sa talata ngayon na ang hayop o ang halimaw ay napilitan na tatakan ang lahat ng mga tao sa kanilang noo at kamay. Kapwa mayaman at mahirap, may gapos at malaya. So, napakaliwanag daw na ang mga may markaw palatandaan ay sa demonyo daw. At sabi pa nila, na kung saan ginagamit nila ang librong katoliko na panalangin, na ayon pa sa aklat na yon, na sumamba ka sa banal na puno sa libo-libong bisis. So, imbis daw ng ating Panginoong Hesus ang ating sambahin, ang krus daw ang ating sinamba. At sabi pa nila, na wala naman daw sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Hesus ay nagtuturo na tayo daw ay magtanda ng cross or sign of the cross. So ito po ang kanilang mga paratang na ibinubukol sa aral ng simbahang Katoliko tungkol sa sign of the cross. So masasabi natin dito, edi wow. So ito po ang ating sagot sa tugon na yan. Totoo, hindi po natin ikinakaila na ang cross ay simbolo po dati ng sumpa. Dahil ito po ay binibitayan ng mga kriminal ayon sa Galatians chapter 3 verse 13. Pero tandaan po natin mga kapatid ko, mga iyo at iha, na sa pamamagitan po ng cross iniligtas po tayo ng ating Panginoon. Siya po ay nagpakamatay sa cross. Tandaan po natin, hindi siya pinatay sa upuan o lalo na sa poste ng biko. Dahil ayon po sa Galatians, ipagpatuloy natin sa verse 14, hindi tayo hihinto sa 13, ganit po ang nakalagay. Sapagkat ginawa ni Jesus, means pagpako ng cross, upang ang pagpapalang na ipinangako ng Diyos kay Abraham ay maibigay sa mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang tanggapin ang pangako ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan din po ng kamatayan ng ating Jesus sa krus, ay naging simbolo din po ito ng ating kaligtasan. Dahil ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos na sa atin ay nanganiligtas. Kaya pala, na hindi ito nila katanggap-tanggap dahil hindi pala sila ligtas dito. Kaya pala ang salitang cross ay kamangmangan para sa kanila dahil sila ay hindi po ligtas, sila po ay nangapamahamak. Pero para po sa atin na ligtas, ito po ay kapangyarihan ng Diyos.
Ang cross din po ay ginagamit din po ito bilang simbolo ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ayon sa Matthew chapter 16 verse 24, kung sino mang nais maging sumunod sa akin ay kailangan tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya nga kung gusto po tayong sumunod sa ating Panginoong Hesus, ay kailangan talagang pasanin natin ang krus upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Ang krus din po ay tumutukoy din po ito ng turo ng ating Panginoong Hesus, kung saan po ay sinasalungat ng maraming tao. Dahil ayon sa Philippians chapter 3 verse 18, sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na sinabi ko sa inyo, at ngayon sinabi ko sa inyo na may pagiyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Jesus. So kaya din po pala na hindi din po nila ito katanggap-tanggap at patuloy po sila na kumukutya dito dahil sila pala ay mga kaaway ng cross ng ating Panginoong Hesukristo. At sa kadalanan din ito, kung saan din po ay pinagmalaki din ni Apostol Pablo ang cross ng ating Panginoong Hesus at inilimbag pa ito ng kanyang katawan. Dahil ayon sa Galatians chapter 6 verse 14 to 17, ngunit ang cross lamang ng ating Panginoong Jesucristo ay ipagmamalaki ko, dahil sa kanyang cross ang mundo patay na sa akin at ako patay sa kanya. Inaasahan kong hindi na ako magagambala dito, dahil ang mga marka sa aking katawan ay nagpapatunay na ako ay alipin ni Jesus. So si Apostol Pablo ay ipinagmalaki niya ito. Kaya nga tayong mga Katoliko ay ipinagmalaki din natin ito. Kung titingnan po natin ang ating simbahan sa tuktok, di ba? May malaking cross. Nandun na sa loob ng simbahan, may cross din. At kung tayo magdasal, sa umpisa pa lang, mag-sign of the cross tayo at magtapos sa cross din po. Kaya nga mga kapatid ko, mga Katoliko, sana po ipagmalaki din natin to. Huwag tayo ng iba dyan na pag nandiyon sa simbahan, pag may nakakita, ang bilis mag-sign of the cross, parang the class. Huwag ganun po. Sana po ay taas mo po natin itong ipagmalaki. Ang cross din po ay nangangahulugan din ito ng bagong buhay kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ayon sa Galatians chapter 5 verse 24, ang pagnanasa at ang pagnanasa ng tao ay naipako na sa mga yaong kay Kristo Jesus. At ngayon naman ay dadako tayo sa lumang tipan, na kung saan din po ay inutos ng Diyos na ang karatulang ito ay ilagay bilang palatandaan ng batas ng Diyos. Dahil ayon sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, ituro ito sa inyong mga anak at pinag-usapan ito kapag nasa bahay ka o kapag naglalakbay ka o kapag natutulog ka ng maaga o pagkagising mo sa umaga. Italo ito sa inyong kamay bilang isang tanda at mga magiging pinakatali sa inyong noo, at ilagay ito bilang palatandaan sa inyong mga pintuan. So napakaliwanag po nun, sa lumang tipan pa lang, kung saan ang mga tauhan ng Diyos ay may palatandaan na. At hindi lang yan, inuutos pa ng Diyos na kung saan patayin ang lahat mga naninirahan sa lungsod. Ngunit huwag isama sa pagpatay ang mga may marka na cross. Dahil ayon sa Ezekiel chapter 9 verse 5 and 6, nasundin mo siya at walang awa na patayin ang mga naninirahan sa lungsod. Patayin ang matanda at bata, pati na rin ang mga kababahian. Ngunit huwag isama sa pagpatay ang may mga palatandaan. Kung sa Hebreo pa nakasulat dito, tao means cross sa kanilang mga noo. Di ba alam naman natin na ang itong aklat ni Propeta Ezekiel ay isa po itong propesiya. At alam na kung sino ang dapat patayin at sino ang hindi dapat patayin. Ang cross din po ay maaari din po itong magamit bilang isang
palatandaan ng limbingan kung saan ang namatay ay isang mananampalataya. Dahil ayon sa Luke chapter 11 verse 44, ikaw ay tulad ng isang libingan na walang marka, na ang mga tao lamang ang hindi nakakaalam sa kanilang niyapakan. So kaya kung titingnan mo, kung pumunta ka ng public cemetery, kung saan ay may mga libingan na mga may palatandaan na krus, so ibig sabihin yan, mga Katoliko yan. Pero kung walang palatandaan, talagang hindi mo alam ang libingan, kaya nga nayapakan na lang yan. At ang krus din po ay tanda din po ito ng anak ng tao na mauuna na magpakita sa kanyang ikalawang pagparito. Dahil ayon sa Mateo chapter 24 verse 20, kung gayon, ang palatandaan ng anak ng tao ay lilitaw sa langit. So ano palatandaan ng anak ng tao? So siyempre, walang iba, kundi ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. At tungkol naman sa mga tao na naligtas, alam niyo ba na mayroon din po silang palatandaan o marka sa kanilang noo? Alam niyo ba kung ano nakasulat? So ang nagsabi nito, kundi si Apostol Juan mismo, kung ano mga pangalan ang nakasulat sa kanilang noo. Na atin pong mababasa sa Revelation chapter 14 verse 1, na ganito po ang nakasulat. At tumingin ako, at narito ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ang 100 at 44,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanilang mga noo. So ano doon pangalan na nakalagay? Pangalan niya. So sinong niya? So siyempre, ang Kordero, ang ating Panginoong Hesus, at pangalan ng kanyang ama. So tanong, asan ang banal na Espiritu? So ang banal na Espiritu Santo po ay itinatak na sa atin ng ating Panginoon kung tayo po ay kumilala at tumanggap niya. Dahil ayon sa Episode chapter 1 verse 13, kung kaya't tinatakan ka ng Diyos at binigyan ka ng Espiritu Santo. So napakaliwanag mo, anong itinatak ng Diyos? Ang banal na Espiritu Santo. At hindi lang yan, meron pa sa Ephesians chapter 4 verse 30 na ganito din po ang nakasulat, sapagkat ang tatak ng Diyos sa iyo, sapagkat ang Espiritu, ulitin ko, ang tatak ng Diyos sa iyo, isang garantiya na darating ang araw na ililigtas ka ng Diyos. So andyan na po pala ang banal na Espiritu. Sa atin ang pagtanggap ay ito na itinatak ng Diyos sa atin. At ang karagdagan namang sagot tungkol sa kanilang mga paratang na kung saan po ay ginagamit nila ang Revelation chapter 13 verse 16 na ang mga palatandaan daw ang marka ay marka daw ng halimaw o hayop. Hindi po yan, totoo. Dahil kung atin po lang, hindi po lang tayo ihinto sa verse 16, kung ipagpatuloy lang po natin, doon din po ang sagot sa verse 17. Dahil ayon po sa Revelation chapter 13 verse 17, walang makabili o makapagbinta maliban sa mga may tatak na pangalan ng hayop. So ano daw mga marka na nakalagay? Marka ng pangalan ng hayop. So tanong, kung tayo ba ay binubautismohan ng Simbahang Katoliko, ginanong ko ba tayo sa pangalan ng hayop? Hindi po. At tayo naman po tayo nag-sign of the cross. Ibinigkas ba natin na sa ngalan ng hayop? Hindi din po. Di ba? Ang turo po ng Simbahang Katoliko nung tayo po binabautismuhan ay naaayon po ng utos ng ating Panginoong Hesukristo. Natin po mababasa sa Matthew chapter 28 verse 19. Dahil ayon ng ating Panginoong Hesus, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At doon naman sa kanilang paratang na kung saan ginamit nila ang librong sa Simbahang Katoliko na sumamba sa banal na libo-libong bisis, ito po ay isang talinghaga, talinghaga na kung saan po ang ranggo, titulo o katayuan at pag-aari ang ginamit upang ipahayag kung sino ang nagmamay-ari sa nabanggit. Tulad po ng halimbawa na
ang korona ng hari ay kinuha. So nangangahulugan ito na natalo ang hari. At doon naman sa banal na kasulatan, nasa natin pong mababasa sa Levitico, chapter 19, verse 30, na sinabi ng ating Panginoon na igalang ninyo ang aking sanktuaryo. So igalang dito ang sanktuaryo. So nangangahulugan ito sa Diyos na naninirahan sa kanyang sanktuaryo. At doon din po sa Psalm chapter 99 verse 5 na sinabi pa na purihin ang Diyos at sumamba sa kanyang paanan ng paa sapagkat ito ay banal. So ang dapat sambahin dito ang hagdanan, di ba? Ngunit ito po ay nangangahulugan ng pagkapag ng Diyos. Kaya po pang sabihin na sambahin ang krus, ito po ay nangangahulugan ng ating Panginoong Hesukristo na napako sa krus. At totoo po no na hindi po literal na mababasa natin sa Biblia na kung saan inutos ng ating Panginoong Hesus na tayo ay mag-sign of the cross. Pero tandaan po natin ang sinabi ni Apostol Juan sa John chapter 21 verse 25 na marami pang ginawa si Hesus na hindi nakasulat sa librong ito. Ang sign of the cross po, isa na pa itong gawain ng mga unang Kristiyano na natanggap po natin mula sa tradisyon o pagtuturo ng mga apostol. Dahil ayon po sa World History by O'Brien, na ganito po ang sinabi na ang mga unang pagsasanay na sinaunang simbahan, ang palatandaan ng krus at paggalang sa katawan ng mga martir ay nagsimula pa sa sinaunang panahon, mula pa sa panahon ng mga apostol. So ito pala hindi pala bago. So gawain na pala ito sa mga early Christians. At alam niyo ba ang isang tanya din sa kaganapan sa kasaysayan na sa panahon ni Emperor Constantine na nung pumunta siya sa gira ay mayroon siyang nakita na pangitain sa langit na kung saan may palatandaan na krus at salitang in hoc signo vinces na ang salin dito na sa palatandaan ito nanalo ka. Kaya inilagay ni Constantine sa mga kalasag ng kanyang kawal ang palatandaan ng krus. At alam mo ba sa araw na yun, si Emperor Constantine ay nanalo kay Maxentius. At iyon din nagsimula ang pagtigil ng pagtutugis ng mga Kristiyano. Sinabi din sa isa pang alamat na sa panahon din ni Queen Helena na ina ni Constantine na kung saan meron silang nakita na dalawang krus at naniniwala sila na ang isa dito ay sa ating Panginoong Hesukristo upang malaman nila kung ay naglagay sila ng patay katabi ang krus at nung nabuhay ito, doon nila nalaman na ang krus na yun ay sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi naman sa ating mga kaibayo dyan na saan daw mababasa sa banal na kasulatan na ilagay daw ang ating daliri sa noo, sa puso, sa bisig. Ito daw ay gawa-gawa lang. Hindi daw ito naayon sa kautusan ng ating Panginoon. Hindi po yan totoo. May nakalagay po sa banal na kasulatan na kung saan itunuro talaga ng ating Panginoon o sa ating Panginoon ang ganito na ilagay natin sa bisig, puso at sa noo. Alam naman natin na, ulitin ko sa verse 14:1 kung saan nakalagay na ang pangalan ng Ama. At dito naman sa awit ng mga awit natin kung mababasa sa chapter 8 verse 6, ganito din po ang inutos ng ating Panginoon na ilagay mo ako na pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan, panibugo ay mabagsik na parang Siol, mga liyab niyaon ay parang mga liyab ng apoy, isang pinakaliyab ng Panginoon. So ulitin ko, anong sinabi nating Panginoon? Ilagay mo kung pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig. So see, naayon po ito, no? Sa utos ng ating
Panginoon. So, ulitin ko po mga kapatid ko, sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus, sana po ay palagi po nating ipagmalaki itong krus ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito po sa krus ay tayo po naligtas. Ang krus po ay kapangyarihan ng Diyos na sa atin po ay nangligtas. Kaya po ay sa ating mga kaibayo dyan na patuloy pong kumukutya dito, hindi nila ito katanggap-tanggap dahil po sila ay nangapahamak o hindi po naligtas dito. Kaya po sa kanila, isa po itong kamangmangan. Ayon kay Apostol Pablo, ulitin ko po ang talata, chapter 1, verse 1 to 18. Dahil sila din po ay kaaway ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ayon din po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6, verse 14, to 17. At sana po mga kapatid ko sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus na nanonood ngayon, sana po ay ninimuntik na handog ko sa inyo ay may nakuha kayong aral tungkol dito. At sana din po ay palagi din po kayong patnubayan ng Ama at palaging bigyan ng biyaya ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood at ulitin ko po, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.